Okay, magandang Jensan. So ako na po ang sunod mag-present para sa purchase request for the petty cash. So unfortunately, wala ko karon. So I will maghimo lang ko video presentation para mag-guide pod mo unsa ang proper ways mohimo og PR for petty cash. Before we start, ang i-share sa nako ang pinaka-common reasons nga nung mapending ang PR. So, one is repeating purchase request. So, ideally, dapat lahi-lahi jud ta og every time maghatag mo og magpasa mo og PR, dapat unique ang purchase request number. Para pod niya sa ako ang side or kung kinsa may pwede mag-control sa inyong petty cash, dali lang na mo ma-record. Second is no PPA number on each account expense. So, naay case for big offices. For example, big offices like PSO or city engineering office. So, daghan silang mga PPA. So, isa po na sa reason nga nung mapending kay kung kami mag-control, dili mi kabalo unsa ni siya nga PPA number, asa na mo ni siya i-control. So, isa na sa reason nga nung every time mo pasa mo petty cash na purchase request, magpa-attach na lang po mi og OBR para moto among ginahimo as guide. Third is certification is outdated or name of the back chairperson is outdated. So napoy ubang offices nga mapansin nako nga 2024 gihapon ng certification. I-make sure lang jud ha nga dapat 2025 kay mo man atong current year. And ang bagong chairperson na to, si Attorney Gakal na, dili na si Sir Ronnie Imbong, kaya ni-retire naman si Sir Ronnie. So make sure that your information is updated. Lastly is insufficient funds, particularly in your provision of miscellaneous or contingency. So note lang ha, tanan, when it comes to petty cash, ang dara lang may naga-control sa provision of miscellaneous or contingency. So, naay case nga kung makulangan man lang, even though naamoy kwarta, let's say sa office supplies, naapamoy kwarta, pero wala mo'y gi-allocate para sa provision of miscellaneous or contingency, mapending na siya. Okay. Okay. Kanya ang example na to sa ato ang purchase request. Ideally, pag magpasa mong purchase request, dapat na ay PR number ha. Must be present yun na siya, and it is unique every time mag-process mo sa inyong replenishment. Second, dapat dali lang po na mo mabalaan kung saang iyang PPA number, saang iyang expense code, and ang total amount. Para dali lang po na mo siya matali sa back system. Finally, ang inyong PR, ma-ensure ninyo nga ang certification ninyo kay current year ha, na dapat 2025 o ang back chairperson na mo kay currently si Attorney Francisco M. Gakal. Karon to check your miscellaneous kay isa po din sa mga concern sa uban nga ang ubang end user dili sila kabalo pila na lang balance sa ilang miscellaneous. Ngayon lang ninyo, login lang mo sa mong website. So, makita siya sa presentation, procurement.jensantos. Diretso dahil mo sa others tab. So, what I mean by others tab, kaninga portion sa website. I-highlight lang ninyo ang inyong mouse, then i-click lang ninyo ang items included in GSC EPP. Once maklik na ninyo, i-ani na iyang gawas. Sa website, medyo blanco pa ni siya. So, para dili mo maglisod, o filter kung saan mga miscellaneous nga kinahanglan ninyo i-check, i-filter lang ninyo una ang department code. So, take for example, ang accounting department code is 1081. So, base sa picture, gisulat na ako 1081. So, let's say gusto na ako mo check sa other supplies, pila na lang ako miscellaneous. So, para ma-filter na ako, type na ko diri ang account code sa other supplies. APP year, make sure 2025 ta kay current. Then sa particulars ang description. So para dili mo maglisod,
pwede ra mo mag-type phrase or word sa provision of miscellaneous or contingency para ma-filter out ni back website kung usa lang jud imong kinahanglan tan-awon. After ana, press enter lang kadayon, mag-load ang website, ingani na iyang gawas. Clearly indicated sa 1081 na department and its EPA numbers, makita po ng quarter. So, diri pa lang, nanamoy guide kung pila na lang ang inyong balance. Ano siya. Manotice po ninyo sa isa ka item ni 1081, daghan kayog details kaning sa bottom right side. Kaning mga information nakasulat diri mo na ang mga previous petty cash PR ni 1081. So mo ni among way ngani mi mag-record para dili mo para napod at the same time nga naamoy guide, napod may guide para at least sa amo nga level mabantayan na mo insufficient na. In a way makatabang pud mi sa other departments kay para since kabalo nami nga may issues, may kulang sa pondo, mapending na namo dayon. At least dili na namo maabot sa laing department like budget. Concerns. So, mo ni naka-common jud nga concern. Matagal ma-sign ang petty cash purchase request. So, unfortunately, with our current situation sa back, medyo kulang jud mi og tao ron. And both our backsec head and our back share are concurrent. So napod sila nadyoy time nga ma-delay ang mga signature. Pinaka safe jud is assuming na walay mga change of schedule, mapirmahan jud na siya every Tuesday or Thursday. Kay mao pod na ang amuhang meeting for the back goods. Second, matagal ma-reflect ang approved PPMP sa back website. So, kani siya nga portion, ang i-explain lang ako kadali regarding sa concept sa pag-add sa pag-add sa inyong approved PPMP sa amuang APP list. So, sa amoa, ang rule sa amoa, pag dili mi ka-receive og approved PPMP, gikan ni approved PPMP, dili na mo siya pwede ma-add. So, I don't know unsa ang strategy ani karon. I don't know if si budget mag-forward or si accounting or ang end user. Pero ang sa amo lang, as long as dili mi ka-receive og PPMP, dili pa jud na mo siya ma-add. And that's it. So, thank you kaayo sa mga naminaw and I hope na naamoy natun-an karong adlaw. For other concerns, na pa may mga pangutana na wala na dili matubag, pwede ra pud ko ninyo makontak. I'm sure familiar na mo sa ako ang Facebook, napod ang group chat sa Bids and Awards Committee. Pwede ra pud mo mag-PM sa ako dito. And yeah, that's it. Thank you kaayo and good luck.